Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,606 hanggang 3,610. Napangiti nito si Daw 12. Parang ayaw niyang aminin ang gap sa pagitan niya at Aaron. Kaya naman tinawag niyang freak si Aaron. Gayunpaman, inilalarawan din nito ang lakas ng Aaron. Dahil ikaw ay mula sa mundo ng Xuanyuan, bakit ka lumilitaw sa mundo? May kaugnayan ba ito sa kanyang muling pagsilang? Tanong ni Daw 12. Ipanganak muli. Ang dalawang salitang ito ay napakabago sa Feilongsheng. Dumating nga siya sa lupa, ngunit walang tinatawag na muling pagsilang. Ibig mong sabihin ang Aaron ay muling ipinanganak. Pagkarating sa lupa, hindi nakita ni Feilongsheng ang Aaron, ngunit naramdaman niya ang pamilyar na kapangyarihan ng Aaron, kaya hindi niya alam ang tungkol sa muling pagsilang. Dapat 15 na siya ngayon. Sabi ni Daw 12. Inalis ni Feilongsheng ang kanyang nagulat na ekspresyon. Ang Aaron ay muling isinilang. Siya ay dumating sa lupa na may kapangyarihan ng pagkawasak ng oras at espasyo, ngunit tila hindi niya naranasan ang muling pagsilang. Sa madaling salita, kahit na muling ipanganak si Feilongsheng, hindi niya ito maramdaman, dahil sa kanyang estado, maliban na lamang kung ang kanyang lakas ay bumababa pagkatapos ng daan-daang taon, kung hindi, hindi niya mararamdaman ang pagkakaroon ng edad. Paano na? Akala ko ibinalik lang tayo ng puwersang iyon sa lupa. Hindi ko inaasahan na ganoon pala ang karanasan niya. Sabi ni Feilongsheng. Ang dahilan kung bakit handa kang maghintay para sa kanya ay upang hayaan siyang dalhin ka pabalik sa mundo ng Xuanyuan. Nagpatuloy ang Daw 12. Ang sagot ay halata. Kung hindi, walang kahulugan si Feilongsheng na maghintay para sa Aaron. Ngunit napakaraming tanong tungkol sa Daw 12. Ayaw ni Feilongsheng na sagutin ang mga ito isa-isa, kaya sinabi niya, ano ang gusto mong gawin kapag ikaw magtanong ng napakaraming tanong tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa iyo? Napakalakas mo, mas mabuting manatili sa lupa. Maliban sa Aaron, walang kalaban-laban mo, na maaaring maging mas walang pakialam sa iyo. Ang Daw 12 ay isang kahanga-hangang paraan. Kung siya iyon, maaaring iba ang pagpipilian niya kay Feilongsheng. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng Aaron na ang mundo ng Xuanyuan ay malakas at mapanganib, ngunit ang mundo ay naiiba. Karamihan sa kanila ay mga mortal. Ang pagkakaroon lamang ng kapangyarihan ng isang pumatay ng gintong medalya ay maaaring maging higit sa mga mortal, lalo pa si Feilongsheng. Dapat sabihin na ito ang makitid na pag-iisip ng Daw 12. Tinitigan lamang niya ang daan-daang taon sa kanyang harapan, ngunit hindi niya inisip na kung magagamit niya ang mga daan-daang taon na ito para lumakas, patuloy siyang mabubuhay ng mas matagal. Habang nabubuhay ka, mas natatakot kang harapin ang kamatayan at ang katapusan ng iyong buhay. Inaasahan din ni Feilongsheng na makabalik sa mundo ng Xuanyuan, umasa sa karanasan ni Aaron, at hayaan ang kanyang sarili na tumungo sa banal na kaharian, upang hindi siya mabagabag sa problema ng kamatayan sa daan-daang taon. Ang mga taong katulad mo, paano mo maiintindihan ang ideya ko? Baka pagkatapos mong pumunta sa Xuanyuan World, malalaman mo kung bakit hindi mo piniling manatili sa lupa. Sabi ni Feilongsheng. Umiling si Daw 12. Kung hindi niya maisip ang problema, ayaw niya lang. Nakakatamad na araw lang. Ito ay hindi nagkakahalaga ng abala. Sa oras na ito, maingat na naglakad si John sa likuran nila. Ang dating Black Sheep Organization Supervisor ay kasing humble na ngayon bilang isang lingkod.
Ang sitwasyon sa Yuncheng ay gaya ng dati, walang espesyal. Sabi ni John sa kutsilyong 12. Mula nang magpasya siyang manatili sa isla at maghintay ng Han 3,000, hiniling ng 12 na kutsilyo kay John na takpan ng eyeliner sa Yuncheng, upang masubaybayan niya ang sitwasyon ng Cloud City, lalo na tungkol kay Ivory. Hiniling ng 12 na kutsilyo kay John na magulat minsan sa isang araw. Kilala mo ba kung sino si Ivory? Sa katunayan, ang tanong na ito ay matagal nang nakatago sa puso ni Fei Lingsheng, at ngayon ay hindi niya maiwasang magtanong. Sa opinyon ng Dao 12, mula noong isinilang na muli ang Aaron, ang paghahanap kay Ivory sa kanyang buhay ay sapat na upang ipakita ang kahalagahan ni Ivory. Hindi kailangang isipin ng Dao 12 ang katotohanan na siya ang magiging asawa ni Aaron. Of course, she is Aaron's future wife. Kaya nga bawal akong makalapit sa kanya ng kahit sinong lalaki. Sabi ni Dao 12. Ngumiti si Fei Lingsheng at umiling. Totoo na si Ivory ay asawa ni Aaron, ngunit hindi ito ganoon kasimple. Nang pumasok si Ivory sa mundo ng Xuanyuan, nagkaroon siya ng kapangyarihan na suportahan siya, ngunit binaligtad niya si Ivory. Ang hamon ng bundok ng Jingwo ay nagpang-inig sa hindi mabilang na malalakas na tao sa dilim. Malaki rin ang kinalaman ng mga bitek ng oras at espasyo sa madilim na kagubatan sa kapangyarihan ni Ivory. Ang kanyang lakas sa hinaharap ay mas malakas kaysa sa akin, at maaaring malampasan pa ang Aaron. Sabi ni Furlongson. Oh, mahinahong sabi ni Dao 12, na walang sorpresa. Are you trying to control your surprise by being so insipid? Naiinis na sabi ni Fei Lingsheng. Kutsilyo 12 magaan ng ngiti. Sa pilitang kontrol. Hindi na niya kailangang gawin ito, dahil nakaramdam siya ng labis na pagkabigla noong Aaron, at ngayon ang ganitong bagay ay matagal nang naging manhid sa kanya. Sanay na ako sa lahat ng sorpresa na nangyayari sa Aaron. Si Ivory ay mas mahusay kaysa sa iyo. Sa kabaligtaran, sa tingin ko ito ay makatwiran. Sabi ni Dao 12. Sa pagharap sa sagot ng Dao 12, hindi inaasahan si Fei Lingsheng, ngunit hindi ito mahalaga. Para kay Fei Lingsheng, kung sino ang malakas at kung sino ang mahina ay hindi ang pangunahing tanong. Ang pinakamahalagang bagay ay maibabalik siya ni Aaron sa mundo ng Xuanyuan, at maaari ring dalhin siya sa banal na kaharian. Sa mundo ng Xuanyuan, ang nerbiyos ay isang alamat lamang. Walang nakamit ang ganoong tagumpay, kaya hindi ito pinansin ni Fei Lingsheng. Ngunit ngayon, sa paglitaw ng mga makapangyarihan sa banal na kaharian, si Fei Lingsheng ay natural na may pagnanais para dito. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay mayroon lamang siyang tagal ng buhay na ilang daang taon, ngunit kapag naabot na niya ang banal na kaharian, ito ay magiging 1,000 taon. Bukod dito, maaari siyang pumunta sa mas pangunahing espasyo at makakuha ng mas malakas na kapangyarihan. Lumipas ang mga boring na araw-araw. Unti-unting nasanay sa kalmadong Dao 12 na ito, walang masyadong boring at boring. Ang pagtitig sa bunganga mula sa malayo araw-araw ang madalas niyang ginagawa. Umaasa siyang siya ang unang taong nakasaksi sa paglabas ng Aaron. 2 taon na naman ng kapayapaan. Ang Dao 12 ay naging mahabang buhok, bigot, dekadenteng mukha, parang pulubi na nawalan ng pag-asa sa buhay. Gayunpaman, si Fei Lingsheng ay isang batang babae na puno ng aura at walang nakikitang pagbabago. Isang kabuoang 3 taon, para sa Fei Lingsheng, ito ay tulad ng 3 araw sa pangkalahatan. At nararamdaman niya ang pagbabago ng kapangyarihan ng Aaron araw-araw, na isa sa mga puwersang nagtutulak sa Fei Lingsheng na maghintay. 3,000, kung hindi ka lalabas muli, hindi ko mapipigil si Su Yingxia. Walang magawang sabi ni Dao Shi. Kamakailan lang, nabalitaan niyang malapit na malapit ang isang lalaki at si Su Yingxia. Bilang isang lalaki, ang intuition ni Dao Shi ay nagsabi sa kanya na hindi ganoon kadali para sa kanya na mapalapit kay Ivory. Ito ay hindi magandang bagay para sa Aaron kung si Ivory ay dinukot. Huwag mag-alala, ang kapalaran ni Ivory ay matagal nang nakatakdang itali sa Aaron. Sabi ni Fei Lingsheng sa isang tabi. Hindi ganoon ang iniisip ng Dao 12. Nakatali ang tadhana, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi gagawa ng mga katangahang bagay si Ivory. Kung talagang mangyari ang ganitong bagay, matatanggap kaya ito ni Aaron sa kanyang puso. You don't know what I mean. Bagamat sa huli ay magkakasama silang dalawa,
Paano nila matatanggap bilang lalaki kung may mangyayari lang sa relasyon ng lalaki at babae sa panahong ito? Sabi ni Dao 12. Naunawaan ni Fei Langsheng ang kahulugan ng Dao 12 at nakangiting sinabi, walang makakapagsabi niya ng tumpak. Pagkasabi pa lang nito ay biglang bumangon si Fei Langsheng at tumingin sa direksyon ng bulkan. Nang makita ito ni Dao 12, tumayo din siya, ngunit sa kanyang mga mata, walang kakaiba sa direksyon ng bulkan. Ngunit ang biglaang reaksyon ng Fei Langsheng ay dapat na isang bagay. May nararamdaman ka? Kinakabahang tanong ni Dao Shi. Ang mukha ni Fei Langsheng ay marangal, at bahagyang nakasimangot. Tila hindi ito isang magandang bagay. Mas mabuting sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nakita ng Dao 12 na hindi nagsalita si Fei Langsheng, at pagkatapos ay nagtanong. Bigla na lang nagkaroon ng malaking pagbabago sa kapangyarihan niya, at hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sabi ni Furlongson. Si Dao 12 ay nagpakita ng pag-aalala sa kanyang mukha at sinabi sa kanyang sarili, Aaron, hindi ka dapat ma-accident. Si Ivory ay naghihintay pa rin sa iyo. Bunganga. Dahil sa pagsabog ng magma, ang bunganga ay sarado sa halos lahat ng oras, isang napakaliit na labasan lamang ang nalantad. Sa bulkan, si Aaron, nakaupo sa kanyang mga tuhod, ay nanginginig ng husto. Kasabay nito, ang palakol ay mabilis na nanginginig. Tila ang paghaharap sa pagitan ng dalawang puwersa ay umabot sa pinakakritikal na oras. Biglang iminulat ni Han ang kanyang mga mata, ang gintong liwanag. Biglang iminulat ni Aaron ang kanyang mga mata, ang gintong liwanag, kung ito ay makikita ng mga ordinaryong tao, ay matatakot hanggang sa mamatay. I didn't expect to compete with you, but I refined my own strength. Ito pala ang tunay na Divine Realm. Itinaas ni Aaron ang isang banayad na arco sa sulok ng kanyang bibig. Hindi niya alam kung gaano katagal ang oras, ngunit alam niya na ang kanyang kapangyarihan ay naging mas dalisay at makapangyarihan. Ang kasalukuyang estado ay ang tunay na banal na estado. Kahit walang kulog, naging dalisay ang kanyang kapangyarihan. Gusto mo pa bang makipagkumpetensya sa akin sa lakas mo ngayon? Dahil doon, tumayo si Aaron at dumiretso sa palakol. Ang higanteng palakol ay halos kapareho ng taas ng Aaron. Kapag ang Aaron ay humawak sa hawakan ng palakol, ang higanteng palakol ay nanginginig ng mas matindi, na parang nahihirapan. Malamig na sumagot si Aaron at sinabing, gusto mo pa bang magpumiglas sa oras na ito? Nang bumagsak ang boses, kumalat ang malaking palakol sa buong gintong liwanag. Ang kapangyarihan ng Aaron ay tumagos sa buong palakol. Gayunpaman, gaano katagal, ang malaking palakol ay tumigil sa panginginig at tapat na nawala. Napakalakas ng iyong lakas, ngunit napakalaki nito para dalhin. Kung hindi, sisirain kita. Sabi ng Aaron. Ang higanteng palakol ay may napakalaking kapangyarihan na mayroon itong espiritu, na katumbas ng kamalayan ng tao. Lubos nitong mauunawaan ang ibig sabihin ng mga salita ni Aaron. Ngunit sa isang iglap, ang palakol ay nabawasan sa laki ng palad. Ito ay hindi lamang maginhawa upang dalhin, ngunit maaari ding ilagay ng direkta sa bulsa. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na matawa. Bagamat wala siyang masyadong alam sa multo, napaka-interesante na naiintindihan niya ang mga sinasabi niya, maiintindihan mo naman ako. Pwede ka bang magsalita? Tanong ni Aaron. Walang tunog ang palakol, at tila hindi umabot sa antas ng kakayahang magsalita. Hindi rin nawala si Han Sanchen. Sa kanyang palagay, isang araw sa hinaharap, maaaring siya ay kayang marinig ang tunog ng higanteng palakol, hanggat kaya niya itong palakasin, kahit na hindi ko alam kung anong klaseng malakas na lalaki ang huling amo mo, hinding-hindi kita ibabalik sa mundo mo at patuloy na lumaban sa lahat ng direksyon. Ang iyong lakas ay tiyak na manginig ang mundo. Ang palakol ay umuugong, na parang nasa sabik, at puno ng kapangyarihan, sabik na subukan. Sa oras na ito, biglang bumantong hininga si Aaron at sinabing, ang isang gwapong binata na tulad ko ay dapat gumawa ng espada na pinakamahusay. Ang palakol ay hindi angkop para sa akin. Ito ay masyadong barbaric. Nang marinig niya ito, parang nabuhusan siya ng isang palanggana ng malamig na tubig. Sa isang iglap, kumalma siya, at nang mawala ang lakas niya, kinakalawang pa siya, medyo nakakatawa. Mawawala ang galit ko sa'yo. Ang Aaron ay gumaganap sa kanyang kamay, tulad ng isang alagang hayop.
Sino ang mag-aakalang ang malamig na sandata na ito ay talagang nakakaunawa sa kalikasan ng tao? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po. Kang masyadong mapagkunwari, ang mga taong ito